Ngayong umaga, ang pag-uusapan natin is yung pinaka-last week, no? Yan. Binago ko tayo, so hindi pala kita, no? So, nasa ano po tayo ngayon sa season na pinag-uusapan natin about sa buhay ng mga Israelita. Tapos na po sila sa unang season. Yung season ng hardship, yung season ng slavery, kung saan sila po ay nasa Ehipto. So, another season na pinagdaanan po nila from slavery to Egypt ay yung season ng wandering sa wilderness. So, kinonect po natin yung sa season ng buhay na minsan nasa season tayo na confused, nag-wonder, or naghihintay. Then after that po, pangatlong week, pinag-usapan po natin yung season of blessings. Wala na po sila sa Egypt, wala na po sila sa desert, nakapasok na po sila sa promised land, kung saan lahat ng pangako ng Lord ay tinupad niya. So yun yung pinag-usapan natin last week. At ngayong umaga, pag-uusapan natin ay isa sa sometimes hindi natin na-expect na pinakamahirap na season or pinakadelikadong season. Ito yung season ng season of comfort. Sino po yung komportable na ang buhay sa inyo ngayon? Wala. Hindi komportable. Pero at some level, di ba, to some degree, masasabi natin na ang buhay natin ay maaaring komportable. Hinahanap ko si Ma'am Army. Si Ma'am Army, siya lang yata pinakomportable sa atin dito. Sa lahat. Pa-travel na lang yan. Palibasa return na. Pag-usapan natin pinaka-dangerous na season. Pinaka-delikadong season. Ito yung season na iniisip natin okay na kasi kumbaga tapos ka na sa hardship, tapos ka na mag-pray, finally, tinagunan ni Lord yung mga prayer request mo na gumaan ang buhay, gumanda ang buhay, and finally, inaani mo na yung answered prayer at komportable na. So, naranasan niyo na po ba na sumakay sa isang bangka or yung nasa kayo, nasa dagat, sino na pinako ng dagat? Ayan. Sino po din yung kahit paano sumakay sa sulbabita, yung nakahiga lang. Tapos nag-enjoy lang. Hindi ka nagsasalmuan yan. Tapos wala kang idea, unti-unti lumali ka doon sa dalampasigan. Na ano niyo po? Or kahit nasa swimming pool na lang. Di ba? Unti-unti, yung sinasakyan mong bangka or yung raft, wala kang idea, unti-unti lumalayo sa dalampasigan. Drifting away from the shore. So, enjoy ka lang enjoy, pero finally, pagpansin mo, hindi ka aware, dahil komportable ka, nag-enjoy ka sa scenery, maaari sa clouds or sa surrounding mo, di napansin mo na lang ang layo-layo mo na. So, ganun po ang sitwasyon ng bayan ng Israel. Sila po ay nakapasok na sa sa Israel, sa Promised Land, and then enjoy na nila yung biyaya ng Lord. And tapos na yung mga battles, may panalo na nila to, may rest na, binigyan sila ng rest, pero isang bagay ang hindi nila ginawa. Hindi sila natiling tapat sa Lord at hindi sila natiling masunuri sa Lord. At dahil po doon, sila po ay nag-drift. Sabihin, unti-unti, lumayo po sila sa Lord. Then finally, hanggang sa yung generation na sumunod po sa kanila ay hindi nakilala si Lord. Imagine yun? Yun po pwedeng mangyari sa atin yun. Sino po dito yung may mga anak? Tulad ko, may mga anak. Sino naman dito yung mga kapatid? Especially ito yung generation natin, di ba? So, pwede pong mangyari sa atin, sa generation na susunod sa atin, itong mga nangyari po sa bayan ng Diyos, sa pag-uusapan po natin, kung hindi po tayo magiging maingat, at magugulat na lang tayo na lalaki po yung ating mga anak na hindi nila kilala si Lord, na hindi nila alam kung ano yung mga ginawa ng Lord sa buhay natin. Di ba nakakatakot yun? Minsan ang isipan po natin ay ang season of testing lang ay sa season ng ng hardship, di ba? Season ng yung katulad ng pinag-usapan natin dalawa,
Pero never po natin sometimes naisip na ang isa sa pinakamahirap na season talaga yung season of comfort. So mababasa po natin sa dito, sa ang hirap na no? Mababasa po natin sa Judges kung ano ang naging buhay ng bayan ng Diyos nung sila po ay kumbaga nag-i-enjoy na ng blessing nung kung anong meron ino-offer yung promised land. So basahin niyo po yung pag-uwi niyo, or di ko alam kung nabasa niyo na po yung Judges, buong book of Judges, isinulat po doon kung paano at ano ang ginawa nila, yung generation na pumasok, nakapasok, no, yung nabuhay sa panahon na yon, at kung paano nangyari, yung sumunod na generation sa kanila po ay hindi nakilala ang Lord at never or hindi man lang alam po anong ginawa ng Lord sa kanila. So para maunawaan po natin yung context, yung promised land or yung Canaan, yun po yung promised land, no? Yung mga tao po dito nakatira ay Canaanites. Parang di ba, Philistine, parang Pilipino. Parang isa lang sa pala nila, no? Kapampangan, no? Yung mga tao po dito, sila po ay spiritually bankrupt. Ibig sabihin, spiritually talagang corrupt. Sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila po ay nagpa-practice ng mga sexual rituals sa temple. In fact, nag-aari sila ng mga bata. So, ganoon kasama yung mga Canaanites or mga taga-Canaan. Kung kaya ibinigay ng Diyos, talagang i-drive sila palabas yung mga taga-Canaan. At ibibigay ng Diyos sa bayan niya yung promised land na to. Ito po yung dinatnan or dadat na dinatnan ng mga tao na kailangan nga po. Kaya sabi ng Lord sa kanila, binigyan sila ng warning ni Lord. Pagdating nyo sa bayan sa promised land, sa Canaan, sabi ni Lord, ito yung warning niya, ito yung command. Break down their altars, smash their sacred stones, cut down their Asherah poles, and burn their idols. Bakit? Kasi po sabi sa Judges chapter 2 verse 3, the gods of the Canaanites will be a constant temptation to them. Ito yung warning ni Lord sa kanila, na kapag hindi nila sinira yung mga altars, yung mga idols, magiging constant, palaging source ng temptation sa mga bayan ng Diyos, sa mga Israelita, itong mga idols nila. So ang utos ng Lord, sirain, wasakin, sunugin lahat ng idols at altars. Pero hindi po sumunod ang bayan ng Diyos, yung Israel. So, mapapansin po natin na dito sa pag-uusapan po natin season sa buhay ng mga Israelita, makikita natin na yung season ng comfort ay season na kung saan matitest ka talaga kung faithful ka pa ba kay Lord, mananatili kang faithful kay Lord. Kaya ng title natin, Staying Faithful in a Season of Comfort. Paano po tayo mananatiling tapat, masunurin sa Lord sa panahon na tayo po ay komportable na sa buhay? Na-enjoy mo na yung blessing ni Lord. So meron po akong tatlong letter T. Dapat na matutunan po natin kung ayaw po natin na matulad ang ating family, yung ating susunod na generation sa nangyayari po sa generation na pumalit po doon sa mga nakapasok sa promised land. So, tatlong letter T para po manatili po tayong faithful sa Lord. Number 1 is teach. Una, teach. So, intentionally pass down to God's Word. Kung hindi po tayo magiging intentional, meron po tayong tawag natin sa kabataan natin, di ba? Next gen. Kasi bakit sila po yung next generation? So, tingnan niyo po yung mga kabataan natin, yung mga anak nyo. Di ba? Sila po yung next generation. So, kung tayo po hindi magiging intentional na turuan sila about kay Lord, kung hindi po natin ipapasa sa kanila kung ano yung alam natin about kay Lord, kung ano ang ginawa ng Lord sa buhay natin, then we're risking raising a generation po na katulad ng generation po na sa bayan ng Diyos according sa Judges chapter 2 verse 10. Basahin natin lahat. Sabi po dito, and all that generation also were gathered to their fathers. Ibig sabihin, ito po yung
henerasyon na pumasok sa promised land. Ibig sabihin, patay na po sila, they gathered to their fathers, and there arose another generation after them. So may bagong generation na. Kumbaga, patay na lahat ng mga buhay na pumasok sa promised land, at ang pumalit ay panibagong generation. Kumbaga parang Gen Z. O, ito na yun, Gen Z. Ang sabi po dyan, who, sabay-sabay, did not know the Lord or the work what that He had done for Israel. Again, did not know the Lord or the work that He had done for Israel. So imagine nyo na nakakalungkot po yung text po na yan. Siguro isa yan sa nakakalungkot na passage sa Scripture. Mababasa mo na hindi nila kilala si Lord. Imagine, ano po ba ang ginawa ng Lord sa kanila? Kung babalikan po natin yung history, Genesis, Exodus, ano po yung ginawa ng Lord sa kanila? Joshua. Di ba, iniligtas sila mula saan? Sa slavery sa Egypt. Ano po yung mga himala na ginawa ng Diyos sa mga bayan ng Diyos? Yung pagpapadala ng 10 plagues, yung 10 salot, di ba? Iyon po ay extraordinary na kung ako mangyayari sa lifetime ko yun, for sure ipapasa ko yun, ikwento ko yun saan. Ikwento ko yun sa anak ko kay Tim. Yung tumawid po sila saan? Sa Red Sea. Ano pa po doon? Ang dami pong ginawa ng Diyos. Ano pang ginawa ng Diyos? Nung nasa wilderness na po sila, ano po yung pinapadala ni Lord sa kanila everyday para pagkain nila? Mana, during the day. Sa gabi po, ano po? Pugo. Quail. O, para po samahan sila, pag mainit, nagpadala si Lord ng pillars of cloud. Para hindi po sila mainitan. Fire, pillars of fire sa gabi. Para may light. O di kaya pag malamig, pero warm. So napaka-visible, siguro sa generation natin nun, di ba? Baka laging hit sa Facebook o di kaya sa social media, no? At ipapasa natin, nag-fail po, at marami pang ginawa, nag-fail po ang bayan ng Diyos na ipasa po ito. Bakit nangyari na, naisip ba? Paano nangyari na hindi kilala ng generation na bago ang Lord? Paano nangyari na hindi alam ng generation na bago kung ano yung ginawa ng Lord sa kanila? Di ba? Kaya nga po, ang nangyari dahil po sa pagiging silent, maaari nila, hindi kilala po ng bagong generation si Lord. So, pwede po bang mangyari sa atin yun? Di ba? Pwede mangyari po sa atin yun kasi bakit? Kapag tayo po ay naging tahimik, especially sa ating tahanan, kapag hindi po tayo naging intentional sa pagpapasa na kung sino ang Diyos at ano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, sa ating family, then meron po tayong chance na magpalaki ng generation na maaaring hindi kilala ang Lord o hindi niya alam po ano mga ginawa niya sa atin. According po sa some studies, hindi ko pala siya nalagyan ng PowerPoint. Ito po yung mga recent study according po sa ano po yung impact ng spiritual life or ng faith sa family. Number 1, ang sabi po dyan, parental faith is critical. According po sa international study sa UK, sa MDPI release ng 2024, it showed that when parents actively practice faith at home, kapag ang mga magulang, aktibo sila na ina-apply nila kung ano yung kanilang pananampalataya sa tahanan, sabi po dito, their children are far more likely to carry that faith into adulthood. So malaki po ang tsansa na yung mga anak nila ay, yung pananampalataya na meron sila ay ganun din paglaki po nila. Pero, opposite po, kung tahimik po ang mga magulang sa tahanan about sa pananampalataya, malaki po ng tsansa na yung mga bata dalayo po sa pananampalataya. So laki ng impact ng pananampalataya, yung faith sa tahanan. Another one, home conversations shape belief. A Canadian study sa 2024 po ito, Journal of Canadian Sociology. A Canadian study found that mothers, sino mga nanay? Taas ang kamay. Ayan. Mothers who regularly talk to their kids about faith o may regular na conversation patungkol sa pananampalataya sa inyong mga anak. Sabi po dito, double their children's likelihood of staying committed to God.
So, doble po ang tsansa na maging committed po ang inyong mga anak. Kung kayo po ay may regular na conversation about your faith sa inyong mga anak, ito po yung maganda. Kung ang nanay, doble, mas malaki po ang tatay. Father's role is even more influential. A Swiss study showed that when only the mother attends church, only about 2-3% of kids continue in faith. So, 2-3%. But when just the father attends, that jumps to over 40%. So, ang laki po ng porsyento, of course, sa ibang kultura ito, pero it shows at least kahit paano yung impact ng faith sa family. Kapag lalaki, kapag tatay, ang laki ng chance na 40% na ang mga anak ay a-attend. So, imagine nyo kung magkakatulungan yung nanay at yung tatay, ang laki po ng chance na yung mga anak natin, mapalaki po natin ng na may pananampalataya kay Lord. So, magiging madali po para sa atin to pass and teach the Word of God. So, bakit daw po nag-fail ang pamilya na gawin ito? Naisip niyo ba yun? Ano po sa tingin niyo ang reasons or mga reasons kung bakit may failure at least sa ibang mga magulang, even sa mga magulang, kung bakit hindi ito nagagawa ito? Ito po yung reason. Number one, hindi ko na po na PowerPoint. Busy schedules and wrong priorities. Hindi po dahil sa masama yung mga magulang. Ang problema po ay dahil masyado po tayong busy. Ang dami pong umuupa ng oras natin. Trabaho, ano pa po? Mga extracurricular activities, mga habits. At ano po yung isa pang killer ng quality time sa tingin nyo? Hindi ko na po guilty. Ano po yun? Social media, cellphone. Kapag nasa tahanan, di ba, pag kumakain, lalo pag may lahat ng smartphone, di ba, sa halip po na magkaroon ng conversation, natuloy yung study, regular conversation. So, lahat merong smartphone, nag-check habang kumakain, lahat nakaupo, nag-check, di ba? So, wala na po yung regular conversation. Mahalaga po yun. Ano pa? Ang dami pong, kumbaga, wrong priorities na dapat nasa number 1 or number 2, yung pananampalataya. And then, hindi na dapat. Kasi di ba, ang daming, like, mamaya, i-mention ko yun para mabigyan mo na emphasis. Pero, number 2 is yung outsourcing discipleship to the church. Outsourcing discipleship to the church. Akala po ng maraming mga magulang, ang trabaho ng iglesia ay disciple ang kanilang mga anak. Tama naman po yun. Pero supplementary lang po ang church, ang pastor. Supplementary. Ang main, merong dapat na pananagutan, responsibilidad, sino po? Mga magulang. Ang church, ilang beses na lang po tayo nakikita rito, every Sunday or let's say kung meron small group Friday. Pero ang main responsible ay tayo po mga magulang sa ating mga anak. In fact, ang sabi po ng Deuteronomy, ito po madalas ginagamit ko po ito sa pag-dedicate ng baby. And gusto kong bigyan ng emphasis ito ngayon. No? Bibigyan ko ng emphasis itong part na to. Basahin natin sabay-sabay na medyo marami akong highlight dyan, gusto kong bigyan ng emphasis. No? Babasahin natin sabay-sabay lahat. Okay? Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. Tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders. Write them on the doorpost of your house and on your gates. Isa-isahin po natin uli. Sabi ni Lloyd? Sino pa kausap ni Lord dito? Ang bayan niya. Pero imagine po, kausap kayo ni Lord. Sabi dito, and you must commit yourselves wholeheartedly to these commands. Ano po yung commands? Siyempre yung salita ng Lord. Sa atin na yung salita ng Lord, yung Bible. Ano daw po ang gagawin natin mga magulang? Nakaret? Repeat them again and
Repeat them again and again. Isang beses lang po ba? Dalawang beses? Ano po sabi? Paulit-ulit. Ano daw po yung paulit-ulit na gagawin natin bilang mga magulang? O di kaya, maaari meron kayong spiritual, children. Or sa susunod kayo po yung magiging magulang para makarelate yung mga bata, mga kabataan. Repeat them again. And saan kayo na po daw gagawin? Sa your children. Hindi po sinabi ang pastor, hindi po sinabi ang minister. To your children, again and again. Una, tingnan natin, ano po yung gagawin nyo again? Talk about them. Ano po yung mga nakaread? Talk about them, tie them, wear them, write them. Say natin yun. Ano daw po yung pag-usapan natin? Kailan? When you are at home. So, ibig sabihin, family time. Kapag nasa bahay, ano daw pinag-uusapan? Si Lord. At kung ano yung mga ginawa ng Lord sa buhay niyo o sa inyong pamilya. Sino manguna? Mga magulang. Saan pa po? When you are on the road. So kung kanina ay private life, ito naman po ay public life. Kapag nasa labas ng tahanan, ano ang dapat na pinag-uusapan? Ano yung mga prinsipyo na dapat binabahagi natin sa ating mga anak? Ano daw po yun? Kanyang 10 commands, di ba? Kailan pa po? When you are going to bed. Kapag matutulog daw po, ano po yung huling gagawin? I-remind, pag-uusapan naman, tuwa ako sa anak ko kay Kim, never po talaga niyang nakalimutan, kahit pagod na siya, natok na siya, bago siya umakyat, talaga niya, pray, gano'n yun. So, mag-pray na kami together. Never po siyang nag-miss ng gabi na kung saan nag-request siya sa akin ng prayer. So, nag-pray kami together lagi naman. Either, kapag hindi ako available tayo, di ba, nasa taas na siya tayo, pagtulog ko, pag-pray mo na lang ako. So, ibig sabihin po, napakahalaga when you are going to bed. And when you are getting up. Ano ibig po sabihin nito? Nasa labas ng bahay, nasa loob ng bahay, pagising sa umaga, pagtulog, in between, ano daw pong gagawin natin? Magba-Bible study ba lagi? Hindi na magba-Bible study kasi baka sabihin nyo, pakihirap lang pala yan, from morning till evening, Bible study. No, hindi po. Ang sinasabi lang po, ang pinag-uusapan dapat natin primarily, kung ano yung sino si Lord. Paano po natin siya, age appropriately, may share sa ating mga anak. At paano po natin siya may incorporate po doon sa ginagawa natin sa buhay. For example, sa umaga, pagising pa lang sa umaga, yung alam yun, kung ano po yung nakalagay sa hapagkainan, pwede po natin ibahagi doon, anak, alalahanin mo si Lord ang nag-provide ng breakfast natin. So be thankful. Diba? Iko-connect po natin sa scripture. Alam, si Lord na nagbibigay ng buhay. Salamat, ingat niya tayo. May buhay tayo may umaga. Kami, madalas sabi ko kasi lagi ako parking eh. Then pumunta kami ng Lord, parking. So si Tim, naging part na rin ng ano yun, ipipray siya lagi ng parking. Ano pa po, pag nasa daan, kumbaga, ikino-connect po natin yung prinsipyo, yung salita ng Lord sa lahat, sa mga practical things sa buhay natin. Para po yung mga anak natin, nakikita niya, nakikilala po niya si Lord. Kapag may sakit, bago matulog, or kahit pag may sakit, talaga naman po, parang prayer warrior yun na, hindi ka pwedeng huminto hanggat hindi siya nakakatulog. Lalo pag masama ang pakiramdam niya, ipapatouch niya lagi kung anong part ng katawan niya ang masakit. And then, hindi ka pwedeng titigil. Tayo, pwede ko pa ako. Sa kanyang comfort yun, nakakatulog siya ng masarap. So, ang trabaho po, ang responsibility natin mga magulang ay to repeat them again and again. Nasa labas man ng tahanan or nasa loob, ang pinag-uusapan natin ay ang Lord at kung ano ang mga ginawa ng Diyos sa buhay niyo po. And then sa verse 8, sabi po dito, tie them to your hands and wear them on your foreheads as reminders. Sa kanila po kasi literal na ginagawa yan bilang reminder. Paalaala po yan. Pansinin niyo po yan. Yung tie them to your hands and wear forehead, personal po yun. Personal, kailangan
consistent po tayo bilang Kristiyano, mananampalataya sa ating pamilya. Pansinin nyo, verse 9, write them on the doorposts of your house. And then on your gates. So from your hands, that's personal. Doorposts of your house, that's family. And then your gates, public life. Di ba? Gates, nakikita ng public. So, dapat, kung sino po tayo personally at privately, ganoon din dapat tayo publicly sa ating mga anak. Kasi mas nakikita ng mga anak, di ba, ang learning ng mga bata is by watching. Mas malaki po kaysa doon sa naririnig nila. Mas nakikita nila kung anong ginagawa natin. Mas nagbibigay ng, kumbaga, malaking impact sa kanila. Although mahalaga yung teaching. Pero ang bottom line po dito ay, we have to repeat them again and again. So yun po yung ating responsibility bilang mga magulang upang, wag tayong matulad doon sa generation na pumalit sa promised land. So ano pa? Culture is love and it's teaching. Ano po yung culture na sinasabi ko po dito? Kung hindi po natin pag-uusapan ng truth, kung hindi natin pag-uusapan ng salita ng Lord, yung prinsipyo, kung anong ginawa ng Lord sa buhay natin, ang mangyayari po sa atin is sino po ang magsasalita para po sa atin at mag-feel nung space na para doon. Sa tingin nyo, sino? Sa panahon natin, alam na ng mga kabataan to. TikTok, Instagram, social media, sila po ang magtuturo sa ating mga anak kung sino si Lord. In fact, hindi nila tuturo kung sino si Lord. Kung hindi sino si Lord, babaguhin po nila yon. So, gusto ko sabi ng psalmist sabi sa chapter 78, verse 4, sabi nila, we will not hide these truths from our children. Di ba? Huwag natin itago yung katotohanan sa ating mga anak. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about His power and His mighty wonders. Huwag po natin itago ang katotohanan sa Lord. Okay lang yun. Minsan, di ba, ayan ang mga anak natin na nakikinig, nag-share tayo. So, ayusin lang po natin, paano natin maibabahagi yung salita ng Lord in a way na hindi naman tayo parang laging formal na Bible study. Ang mahalaga ma-connect po natin scripture at i-remind natin sila. Sino po ang magsasalita sa kanilang truth tayo, di ba? Ayaw natin yung iba ang magsalita ng twisted truth about kay Lord sa mga anak natin. So, ang challenge po sa atin bilang mga magulang or even sa ating mga kabataan, kung tayo po ay nasa season na hindi pa tayo magulang, is wag po nating sasarilinin kung anong ginawa ng Lord sa buhay natin. Marami bang ginawa ng Lord sa inyo? O ibahagi niyo po sa mga anak niyo yun. Wag po nating gayahin yung bayan ng Diyos na kung saan hindi nila lang sa Lord at never nilang alam kung anong ginawa ng Lord sa buhay nila. So tayo, magbigay tayo ng panahon na ibahagi. Anak, alam mo ba na yung kinain mo ngayon ay dapat wala na tayong kainin pero niligbigay? Alam mo yung mga ganon? Alam mo ba, anak, na hindi ka dapat makakapag-aral pero si Lord sinusustain yung trabaho ko. Kumbaga, nakikita po ng mga anak natin, nauunawaan ng anak natin na si Lord pala ang nasa likod ng lahat ng meron ako. Siya pala yung pagkain natin na yan, pasalamat ka kahit na bagoong lang yan. Di ba? Kasi yung kare-kare, hindi pa masyadong malambot yung baka. Unahin mo na yung kare-kare. Yung bagoong. Sabihin, nakaka-connect po yung mga bata na tatandaan po nila. So, teach, intentionally pass down kung ano po ang salita ng Lord sa ating mga anak. So, that's the first T. The second T, paano tayo mananatiling? Faithful sa Lord sa season of comfort. Tear down. Ano yung mga kailangang wasakin? Remove what competes with God's place. Ano po ang sa tingin nyo, meron kayo ngayon sa buhay nyo na umaagaw ng atensyon o ng lugar na para kay Lord lang. Si Lord, dapat siya lang ang naghahari sa puso natin. Ano po sa tingin nyo ang mga bagay na meron kayo ngayon? Pwede po itong mga iba't ibang bagay na pwedeng kumuha ng pwesto ni Lord. Yung pagkasabi po ng Lord niya, for your part, Judges chapter 2 verse 2, for your part, sabi ng Lord, you shall make no covenant with the inhabitants of this land, you shall break down their altars.
Di ba anong reason? Kasi magiging constant temptation sa kanila itong mga idols nila, pero hindi po sila nakinig, nakipag-compromise po sila. So, ang nangyari, unti-unti, hanggang sa hindi na nila malayan, wala na sila sa Lord. Yung generation na pumalit sa kanila ay, hindi nakilala si Lord at never narinig kung na ginawa nila sa kanila. Bakit? Kasi pinabayaan nila yung isang bagay na dapat ay hindi kumain or kumuha ng pwesto na para kay Lord. Pwede po mangyari sa atin. Ano po yung mga altar? Sa tingin, maaaring hindi po tayo nag-worship o sumasamba sa katulad nila sa mga Diyos-Diyosya na gawa ng kahoy o ng bato, pero maaaring meron po tayong mga altar sa buhay natin na kung saan ay takbuhan natin kapag kailangan natin ng comfort, kailangan natin ng security, kailangan natin ng hope. Ito po yung mga bagay o relasyon na kung saan ay pwedeng hindi natin alam, ipinapalit natin kay Lord. Naiisip niyo po ba? May naisip po ba kayo na pwedeng kumuha o kumukuha na ng oras nyo o ng pwesto ni Lord para po hindi na po siya ating takbuhan? So, kailangan po nating sirain yun. Kasi bakit? Sa panahon po natin ngayon, di ba napaka-komportable ng buhay? Kumpara 20 years ago, kami hindi kayo makarelate sa bagay na yan, no? Siyan, no? 30 years ago, di ba, mas ano ba ako nun? Ano ba ako ngayon? 50. So, 20 ako. Yung panahon, nalala ko noon, mag-a-upload sila Kuya Rading, saka iba po sa atin dito, maaari sila kay Charlie, iba pa sila Kuya Arnold. Di ba uso pa nun yung sulat? Snake, shale, tawag daw ng snail siya, di ba? Maghihintay ka pa ng 30 days ba? Tama ba yun? Papadala yun. Ngayon, maghihintay ka pa ng another 30 days pa. Tama ba? O yun, di ba? More than 6 months, 2 months more than, bago mo marinig. At babasahin mo pa yun. Doon, nag-improve, naging voice cassette. Pwede din, di ba? Ngayon, segundo lang. Komportable na buhay. Kung dati noon, naglalakad tayo noon sa kaputikan para pumunta sa pupuntahan natin sa church. Ngayon, ano po nangyayari? Mahirap, di ba? Anything na pwedeng kumuha ng Lord, pwede pong maging altar, pwede maging idol. Number 1, finances. Tingnan niyo po. Kaperahan. Pwede po siya maging altar. Yung dati bang nagpipray ka, Lord, kailangan namin ng financial breakthrough sa aming buhay, sa aming family, sa trabaho ko or sa business. I-bless ka ni Lord. At more than enough, naging komportable ang buhay mo. Ngayon, ang problema, komportable na, di ba? Nasa season of comfort ka na. Problema, dahil sa komportable ka na, yung dati bang araw-araw talagang pwede lang lumuhod ka ng manalangin, lumakad na nakaluhod, nagbibigay ng panahon sa panalangin. Kasi Lord, kailangan namin ng breakthrough. Ay komportable na. Ano po nagagawa ng pera? Di ba? Pwede ka nang mamili ng unlimited data, magpakamit ng internet. Di ba? Magpakamit ng aircon. Ang daming comfort na idudulot ng pera. Siyempre, pag meron ka ng unlimited data, ano yung pwedeng umagaw sa attention at oras natin kay Lord? Di ba? Netflix. Saka isang tap away lang yung sa cellphone, di ba? Smartphone. So imagine mo, kaya nga ako, encourage ko kayo, dapat ang Bible, yung hard copy. Or, huwag niyong gagamitin pag nagde-devotion kayo yung cellphone. Kasi pag may na-pop up na message, nananawagan kayo, magiging mawawala yung attention. So yung oras na dapat para kay Lord, yung attention na dapat kay Lord, nawawala kasi bakit? Nagiging dependent na tayo doon sa pera, sa ginawa ng pera. So yung altar, napunta na doon yung pera, naging altar. Yung finances. Ano pa po? Relationships. Dahil pinagpala ka ng Lord, komportable na buhay mo. Di ba pag mayaman, ano po nangyayari? Dumadami ang mga kaibigan at kamag-anak. Dumadami po yan, kaibigan. Dumadami rin po yung mga tao pwedeng maging influencers, advisors.
Noong dati, nung una, hindi ka naman pinapansin. Pero nung masenso ka, na-promote ka, nagkatrabaho, nagka-business, biglang naging kabady-bady mo ngayon. Yung dati, meron kang oras para sa relationship mo ng health is a small group. Di ba? Meron kang time for evangelism, discipleship. Ay dahil pinagpala ka ni Lord, naging komportable ng buhay mo. Ano yun? Dumami ka ng mga tao sa paligid mo. Hindi ka naging conscious at hindi ka naging mapagbasid, watchful. Unti-unti, yung relationship mo na supposedly tama, nadagdagan na hindi tama, na umagon attention, na ngayon ang binabali mo na is parang hindi kailangan ko mag-spend ng time sa bagong kaibigan ko na to. Ito yung makakatulong sa akin para mas ma-promote pa ako, mag-grow ako sa aking career, o di kaya mas mag-grow pa yung aking business. Nakikita nyo, relationship. Anything na relationship na pwedeng kumuha ng pwesto ni Lord, pwede siya maging altar, pwede siya maging idol. Ano ba po? Hobbies and interests. Ano po yung mga hobbies? Hindi naman po masama itong mga ito eh. Ang problema lang, baka hindi na po tayo aware na sila po yung nagiging altar natin, sila po yung nagiging Diyos natin. Yung dati, ang ginagawa mo lang, ano ba ginagawa mo lang dati? Nagbabasketball ka lang, ay pinagpala ka na komportable ng buhay mo. Ngayon, sumasama ka na sa mga iba't ibang club, sumasama ka na sa iba't ibang groups, kailangan ko ng Zumba, kailangan ko ng ano pa ba? Ano ba ako pwedeng samahan? Swimming, coffee together, ano yun, wala masama. So, ang problema, dahil sa comfort, nadagdagan ng mga bagay na hindi naman masama, pero hindi ka naging aware lamang at naging watchful na unti-unti yung oras na dapat para sa Lord, kinukuha niyo attention. Maging yung pride sa ano mga tinatago natin kasalanan. Baka meron tayong ganun. Yun nagiging altar, nagiging idol natin. Takot na takot tayo i-give up para kay Lord. In fact, ang sabi po sa Barnett Group, again, another studies, most Christian parents want to pass on faith. Gusto na ipasa yung faith. But struggle due to packed schedules and digital distractions. Di ba tama yung kanina? Gustong ipasa yung pananampalataya, gustong sharean ng anak. Kaso walang problema, walang oras. Distracted po sa social media, distracted po sa kung bang mga bagay na hindi naman dapat bigyan ng pansin or bigyan na napakalaking oras. On average, Americans spends nearly 3 hours a day on entertainment. Ilang oras po kayo sa entertainment a day? Sa Facebook, di ba, may setting yan sa cellphone. Natatrack yan eh. Ilang oras po kayo for morning till evening, bago matulog. Tapos sasabi po, but only 20 minutes on spiritual practices. Di ba? Laki ng 3 hours to 20. Pero kayo po, ilan? 8 hours? 4 hours? Pero ilang oras po ang dinidevote natin sa prayer life, sa devotional, sa word ni Lord. So, napakalaking bagay po. So, ano po yung kumakain ng oras natin silently, na dapat ay para kay Lord. Yung panahon na hindi ka komportable, ang laki-laki ng oras, pero na maging komportable, kinain po ng mga bagay na to yung oras mo. Ano po yung mga yon? Saan po kayo nagiging passive spiritually? At ano yung mga altars, idols na dapat nyong wasakin sa buhay nyo upang manatili po kayong faithful kay Lord? In fact, di ba, kapag ang buhay nagiging komportable, ang daming mga pwedeng mag-pop up na distraction, mga idols at altars sa buhay natin. So ito yung pinakamahirap na part talaga, comfort. And lastly, para manatili po tayong faithful sa Lord sa panahon ng comfort, we have to trust Him. Follow God's way, not what feels right. Kahit hindi po parang sa pakiramdam natin or sa tingin natin ay parang I think ito yung tama base sa aking, di ba, may ganun tayo parang base sa aking pakiramdam, base sa aking judgment, maaaring itong tama. Pero para manatili po tayong faithful, huwag po tayong aalis doon sa kung ano yung sinasabi ng Scripture, no? In fact, ang sabi po sa Judges 20, ito po yung nakakalungkot na part. Ito po yung last chapter ng Judges.
Remember, may bagong generations na pumalit, na hindi kilala si Lord. And then ang ending po, sabi doon, in those days, Israel had no king. All, lahat po. The people did whatever seemed right in their own eyes. So imagine po yung effect, yung consequence ng ginawa ng mga magulang, ng generation na pinalitan nito. Dahil hindi po nila ipinasa yung pananampalataya sa kanilang mga anak, ang resulta po ay nagbunga po yun ng spiritual bankrupt, at talaga po silang kung ano yung tama ay kung ano yung hindi tama yung ginagawa nila. Sino na po dito yung IKEA, para mas madali kayo, IKEA or siguro sa Shopee at Lazada wala nang ganito, di ba? Yung namimili kayo online ng mga furnitures, yung mga shelf, yung na-assemble. Di ba pag nilili uso na yung gano'n? Yung ikaw na mismo i-deliver sa iyo yung box, and then hiwa-hiwala yun. Tapos meron lang instruction. Tama po ba? Na-try niyo po ba? Ako tanda ko nung pagsilon, sa Walmart kami, nabibili kami noon. Lalo na kung maraming patong-patong, saka maliliit na parts, mga screws, bolts. Pag hindi ka gumamit ng manual, ang tendency po talaga, kasi halos pare-pareho po siya ganun po minsan, di ba? Yung parang pili mo, akala ko to. Kasi sa looks, sa sizing na. Pero hindi po Meron po siyang mga letters, may mga numbers, meron talagang mga dapat kasi kailangan ng manual. Kung hindi mo gagamitin ng manual, ang mangyayari, possible na ma-frustrate ka at magkamali ka. Ayun po yung nangyari sa bayan ng Israel. Hindi na po nila sinunod yung salita ng Diyos. Ano sabi doon? Ginagawa po nila kung ano daw yung sa tingin nila ay tama, ginawa tama. And yun po yung pwede mangyari sa atin. Imagine nyo yung generation na susunod sa atin. Na-imagine yung mga anak nyo, kung ano yung ginagawa ngayon. Parang di ba nakakalungkot, Lord? Nalulungkot ako sa aking anak. Parang hindi tama ang kanyang ginagawa. So meron po tayong responsibility na pagkatiwalaan po natin yung Lord, yung salita ng Lord, sa panahon ng season ng comfort, at ipasa po natin ito sa ating mga anak. Kasi remember, nakikita nila kung saan tayo nagtitiwala, di ba? For example, yung mga decision na kailangan gawin. Nakikita naman anak natin, parang, ay, ang tatay ko, ang nanay ko. Lagi silang dumidepende sa Diyos. Kahit na tila parang simple lang, kaya naman nilang gawin. May mga kilala silang tao, may influensya na, o di kaya ay, alam mo yun, may connection na dahil sa pinipapala comfort. Still, ang decision making, ang final say pa rin is yung salita ng Lord. Kasi bakit? Ang sabi po is, ang hindi natin nakikita, imagine nyo kung kayo po ay nagbibuild imagine nyo ng shelf. Hindi lang po ang builder, na-imagine nyo, magtayo ka ng shelf. Kung kayo nasa family, meron kayo i-assemble na shelf, tapos hindi nyo sundin yung manual. Sa tingin nyo sino magsasuffer? Di ba hindi lang kayo? Ang magsasuffer po sino? Yung gagamit nun. Kung imagine may shelf ka, gagamit yung anak mo, hindi yung books ng anak mo doon, magsasuffer yung anak mo. Ganun din po sa family. Kung imagine nyo kung ang magiging, hindi natin gagamitin ng salita ng Lord bilang gabay sa ating family, sino magsasuffer? Ang ating anak. So kapag nagsimula po tayo hindi dumepende kay Lord, nagsisimula po tayo, kumbaga, kapag nag-start tayo na dumepende kay Lord, nag-start tayo maging dependent sa ating sariling kakayanan. Doon po nag-start yun kapag nag-stop tayo. Kapag nag-stop tayo sa pagbabasa ng salita ng Lord, pananalangin, and then, ano po yung, nag-stop? Nag-stop na tayo na paano natin i-share yung word ni Lord sa ating mga anak. Kasi ano ipapasa natin? Diba? Ano ipapasa natin? And then, kapag nag-stop po tayo na i-honor si Lord, mga ginawa niya sa ating buhay, then, mag-start po yun na makalimot yung ating mga anak, yung susunod niya generation. So, kung paano at sino si Lord, anong ginawa niya. So, napakahalaga po na maging malinaw sa atin yung tatlong T. Diba? Teach, ano po? Tear down, and trust the Lord. Pero, ang makikita po natin dito, pero saan ang faithfulness ni Lord?
Di ba faithfulness through every season, sa season ng comfort, pinabayaan ba sila ni Lord from chapter 1 to chapter 21? Pag binasa po natin, makikita po natin yung faithfulness ni Lord. Sorry, nawala yata doon na. Ay, wait, ito pala, sabi ko, pasahin ko na pala, sorry. Ayan. Unahin natin ito. Trust. Kapag ang isang tao nasa comfort, komportable na siya, darating siya sa point na kapag hindi niya na ginamit ang salita ng Lord bilang kanyang gabay, compass, darating po ang time. Sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, "For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires. At ano pa? Will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear." Hahanap po sila ng mga tao. In fact, ang hahanap nila ng mga tao yung ipapayo sa kanila gusto nilang marinig. Di ba? Ayaw nilang umanap ng mga tao na sasabihin sa kanila truth. In fact, sabi kasi ba, they will reject the truth. So ito po yung mangyayari sa atin, para sa generation natin. Kung tayo po ay mag-fail katulad ng unang generation sa Promised Land. Napakalaga kasi bakit hindi natin kailangan mag-rely sa ating sariling desire, sa ating sariling understanding. Ano sabi ng Proverbs chapter 3? Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. Maliit man yan, malaki, in between, and He will show you which path to take. So napakahalaga po na maging mapagtiwala tayo. Huwag natin kakalimutan sa panahon ng comfort. At ito po yung sinasabi ko kanina, nanatiling tapat si Lord. In fact, sabi ng Judges chapter 2, verse 18, ito yung panimula, no? "But the Lord raised up judges," kaya niyo sina Samson, Gideon pala, "who saved them out and of the hands of these raiders, yet they would not listen to their judges, but prostituted themselves to other gods and worshipped them. They quickly," asa na yun? "turned from the ways of their ancestors who had obeyed the Lord's commands." Imagine mo, no? Mabilis sila mag-switch. But then, whenever the Lord raised up judges for them, yun yun, the Lord was with the judge and saved them. Ibig sabihin, ang bilis ng kanilang kaisipan. Kapag may judges, okay. Pag wala, hindi na okay. Pero si Lord, patuloy sila nagsisend ng judges sa kanila. Pero ang nakakalungkot sa kanila, kaya tigas ang ulo na kaya ang bayan ng Diyos, pag tingnan natin na parang napakatigas ang ulo nila. Imagine mo, dami na nakitang mga himala, pero still, ganun pa rin sila, no? At makakonect tayo sa matigas ang ulo din natin, at kadalasan matigas ang ulo natin. Pero pinakita po natin dito, si Lord ay faithful through every season. Sa panahon na mahirap, faithful siya. Sa panahon na tayo ay nagwo-wonder, faithful siya. Sa panahon na, of course, blessing, faithful siya kasi hindi na gusto natin. Pero sa panahon ng comfort, at sa panahon na bumagsak tayo, faithful pa rin siya. In fact, habang bumagsak tayo. At ito yung pinakita ng story po natin dito. So, in closing, hindi ko po alam kung nasaan kayo, kung nasa season of comfort kayo, or kayo po yung nakasakay sa bangka, sa raft, na nagdidrip kayo palayo sa Lord. Hindi ko alam, no, kung nasa ganong stage kayo, pero ang sabi po ng Lord, magbalik tayo sa Kanya. Kasi bakit faithful siya? 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi, "The Lord is not slow in keeping His promise. He is patient with you, not wanting to anyone to perish, but everyone to come to repentance." So ano po yung response natin bilang bayan ng Diyos para po sa, para po sa message sa ating umaga na to? Gusto po ba natin na mag-raise ng generation na kung saan kilala ang Lord at alam ang mga ginawa niya sa buhay natin, sa ating family? Then, maging intentional po tayo sa pagtuturo, pagkapasa ng salita ng Lord. At tayo na mismo maging conscious tayo, maging watchful. Pag uwi natin, Lord, ano nga ba yung mga bagay-bagay sa buhay ko na maaaring kumakain ng space para sa iyo, na pwedeng magdulot
sa akin na mapalayo ako sa iyo at magbunga to ng consequence na madamay ang aking anak mo. Tulungan mo ako magtiwala sa iyo lagi at kumbaga ma-model ko to sa aking anak. Pwede po ba tayo na yung magsilyo ko lahat? And habang tayo po ay mga nakapikit, tayo po ay makipag-usap sa Lord. Hallelujah.